Morning Light Church. Ayan, tatay po tayong lahat. Amen. Are we excited to praise the Lord this morning? Can I hear you say aloud, Amen? Amen. If you are excited, come on, let's clap our hands for Jesus. Come on. Can we shout His name? Come on. Jesus, 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 Jesus. I believe we are so grateful. Napakabuti ng Panginoon. Amen. If you are grateful, we will sing this song to Him. Thank you, God.
Hallelujah. Come on, hindi pa tapos ang Panginoon. For you to meet Him in this place. For God is here. He is here. Come on, you humble your heart to Him. And say to Him that, Lord, you are my world God. You are my God. You alone are powerful. You alone are holy, holy. Oh God, you are almighty. Good Jesus. Lord, you are full of glory, full of beauty, God. There is no one like your name. Come on, you adore the name of God in this place. You adore Him. Adore our beautiful Savior, Jesus Christ. Good Jesus. Lord, you are our Father. And we are your child, Panginoon. Good Jesus. Oh, you, Lord. My Father, I adore you more than anything my heart could wish for. I just want you. And Jesus, my beloved Savior, everything I am, I owe to you. I owe it all to you. And angels come and adore you. And we, your children,
life is yours. I surrender it to you. My life is not my own. Oh, but to you belong, Lord. My life is not my own. To you I belong. I give myself to you. Come on and sing, my life is not my own, Lord. It is belong to you, only Jesus. Lord, you are our world, our God. Come on, you surrender your life to Him. My life is not my own. My life is not my own. To you I belong. I give myself to you. Oh, my life is not my own. To you I belong. I give myself to you. I give myself away. Oh, Lord, I give myself away so you can use me. I give myself away. Oh, Lord, I give myself away so you can use me. Come on, you give yourself to God. I give myself away so you can use me. I give myself away. Oh, Lord, I give myself away so you can use me. You are my world, you are my God, and I lay down my life for you are my Lord, the one I love. No one could ever take your place. For you are my world, for you are my God, and I lay down my life for you. For you are my Lord, the one I love. No one could ever take your place, Jesus. Hallelujah, come on. Malakas na palakpakan para sa buhay na Diyos. Lord, we glorify your name, God, for you are mighty. Holy God, you are full of glory, Jesus. All to you are the highest praises, honor, and glory. And in Jesus' name we pray, and everybody shout, Amen! Hallelujah. Sino po dito gusto na maging exciting ang kanyang like 60 seconds? Kaya naman po iikot po tayo para magkamustahan at magngitihan. Enjoy po.
natin si Lord. Amen. Ayan, sige po, makakaupo na po kayo. Wow, grabe. Can you believe it, Light Fam? Ayan, we've reached the final Sunday of our month-long anniversary series titled My Story, His Story. So all throughout October po, we've encountered the stories of redemption, transformation, and even grace. And I believe na-realize din po ng bawat isa sa atin that our story is also part of His story. Ayan, so 16 years na po ang kumikilos ang Panginoon sa ating simbahan. And I believe may mga panibagong chapters na naman pong bubuksan si Lord. Amen po ba? Amen. Ayan, kaya naman po, speaking of new chapters, we have also our new friends joining us here today. Ayan, sa mga VIPs po natin or first-timers, pwede po ba namin kayong imbitahang tumayo? Ayan, sige po, tayo po kayo, wag po kayong mahiya. Ayan, palakpakan naman natin sila, Light Family. Ayan, welcome home po sa tahanan ng Panginoon at masayang-masaya po kaming makasama kayo ngayong araw na ito. And reminder lang po na huwag po sana kayong aalis agad after this celebration because our consolidation team would like to talk to you po for 5 to 7 minutes. Welcome, Hada. And also po, we have prepared simple appreciation po para sa inyong presensya ngayong araw. Once again, Light Family, palakpakan po natin sila. Ayan, sige, makakaupo na po kayo. And I believe handa na ang bawat isa sa atin dahil may inihanda ring something fresh, something new at siksik, liglig at umaapaw na learnings ngayong buwan na ito. Kaya naman, Light Family, have an expectant heart and enjoy the rest of the celebration. To deliver the Word of God, let's welcome Pastora Laarni Arcega. Amen. Ayan. So, ang pwede bang sabihan mo po yung katabi mo na Happy Sunday? Amen. Welcome back po dito po sa ating church. Welcome po sa mga kasama ko po rito on-site at sa mga kasama naman po natin ngayon online. Okay, tayo po ngayon ay nagsiselebrate ng ating 16th anniversary. Amen po ba? Parang dalawa na lang po ang nag-enjoy at masaya. Amen po ba? Amen. Okay, so speaking of our 16th anniversary, alam niyo po sa loob ng 16 years na nag-exist ang ating simbahan, ang Light Church, ay talagang ang dami pong nagbago. Amen po ba? Okay lang po ba na bago po tayo mag-start sa mga pag-uusapan po natin ngayon ay mag-reminisce po muna tayo. Okay? Reminisce! Nag-reminisce. Mga 30 minutes po ito na pag-reminisce. Okay lang? Okay, so ang dami pong mga naging transformation na nangyari. Okay, unang-una na dyan, syempre, yung ating location. Dati po ay nag-start lang tayo sa isang garahe. Tapos dahil po medyo masikip na rin at dumami ang members, lumipat po sa dating salon. Okay, baka may ilan po rito naka-attend po doon. At yung iba naman, after po nito, dahil hindi pa rin po talaga kinaya, dahil dumarami po ang mga members ng ating church, ay na-move naman doon po sa taas ng Goldilocks, sa may tapat po ng SM Downtown. Ayan, tapos yan po yung nagiging biruan po namin, lalo na po kami dahil yan po yung mga naabutan po naming location ng church. Yung madalas po na nagiging reminder ng worship leader po noon ay kapag fast beat, huwag tatalon. Kaya alam nyo na po, kapag may mga katabi kayo na kapag fast beat, hindi tumatalon, baka galing po sila sa ganyang location. Kasi nga, pinagsasabihan kapag tumalon, baka po kasi dumiretso sa ground floor. Kaya nga po, nalipat po tayo dito noong 2019 sa mas expanded po na location. Tapos, ang kailangan namang i-encourage sa bawat isa, tumalon-talon. Kasi hindi na natin siya nakasanayan na tumalon-talon kapag po tayo ay umaawit, ganyan. Tapos, ayun nga, nag-extend pa po, okay? Tapos, ang dami rin naging transformation sa loob po ng hall natin. Pwede bang iikot po natin ang ating ulo, yung ating paningin. Dami ng mga nagbago. Okay, dati naiinitan pa yung katabi mo kapag may mga binuksang AC. Ngayon naman talagang nanginginig na siya. Ihi siya ng ihi dahil nga sobrang lamig na, ganyan. Tapos dati puro mga TV screens lang yung gamit po natin. Tapos laging singkit yung mata ng katabi mo kasi nga medyo nalalabuan siya. Ngayon naman medyo mulagat na siya dahil nga ang gamit na po natin ay LED, di ba? So,
Hindi lang po yan, pagdating din sa mga numbers, sa mga members po ng ating church, marami ring transformation nangyari. Mula sa 7 na tao, naging 50, 100, 500, at napunta na rin sa iba't ibang mga satellite churches at outreaches po ng ating simbahan. Palakpakan naman po natin ang Panginoon. Amen. Ang dami na pong mga transformation na nangyari. Pero alam niyo po ba, na ang pinakamatinding transformation din sa lahat ay walang iba kundi yung glow up ng katabi mo. Pwede bang lingunin mo siya? Grabe. Di ba? Lalo na kung kilala mo yung katabi mo, ang layo-layo na ng itsura niya nun. Sa itsura niya ngayon, buhat nung nakakilala siya sa Panginoon. Tama ba? Kaya nga kung magkakaroon lang tayo ng collage ba na before and after, nako po, talagang mapapa-praise God ka na lang talaga. Sabi mo sa katabi mo, praise God, binago tayo. Amen. Palakpakan naman po natin ng Diyos. So speaking of transformation, no, may kinalaman po dyan ang pag-uusapan natin. So dahil po dyan, tatayo po tayong lahat as we give honor sa word po ng Panginoon ngayon sa Romans chapter 12, verse 2. Sabay-sabay po nating basahin. Ready, go. Not conform to the pattern of this world, be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God wills is, His good, pleasing, and perfect will. Sabi po sa Tagalog, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong to. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung anong mabuti, kalugod-lugod, at ganap sa kalooban ng Diyos. So pray po muna tayo. Lord, sa mga oras po na ito, we are inviting your presence to come. Kayo po, O Diyos, ang pumagitna sa aming simbahan. Kayo po, O Diyos, ang patuloy na mangusap po sa amin, sa on-site and mapa-online. And I pray, O God, na maging receptive ang bawat puso, O Diyos, ng mga kapatid ko pong ito na ready to receive your word. Wala po sa amin dito ang magpapadala sa ano pa mga distractions or gawa ng kaaway. Pero God, talagang bibigay namin ng aming 100% focus kasi alam po namin that your word is enough para baguhin kami, para ayusin kami, and you will speak to us directly, Lord God. That is why we believe that your word is enough para talaga patuloy kaming mabago, patuloy kaming maayos, at higit sa lahat, malaman namin lalo yung kalooban mo sa aming mga buhay. Holy Spirit, have your way. Bigyan niyo po kami ng wisdom and understanding sa salita mo po sa araw po na ito. At gamitin niyo lamang po ko, Lord, as your mouthpiece. We love you, Lord. We praise your name sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, makakaupo po tayong lahat. So, ang Book of Romans po ay written by Apostle Paul in between AD 56 to 58 para po sa mga diverse group ng mga Kristiyano sa Rome, sapagkat ang church po sa Rome ay composed ng mga Hudyo at ng mga Gentiles. So, sinulatan po sila ni Paul para ma-address yung kanilang theological questions at yung tensions between sa dalawang grupo po na ito. Kaya po malaki po ang need ng church for unity. Sabihin nga po natin, unity. Sa unity, okay, lalo pa at sila po ay nasa Rome na kung saan ang lugar po ay kilala sa sexual immorality, sa perversion, sa paganism, at sa mandatory emperor worship. So in short, dito po talaga laganap or talamak ang worldliness. Kaya po ganito na lang din yung command ni Apostle Paul sa kanila sa Romans chapter 12 verse 2. At malaking challenge nung panahon po nila bilang mga Kristiyano, and I believe even in our time, ay malaking challenge pa rin po. Tanungin niyo po kung bakit. Kasi po kung mapapansin po ninyo habang tumatagal, pasama na ng pasama ang mundo na ginagalawan po natin. Amen po ba? Amen. We are living in this generation na punong-puno ng worldliness. At pag sinabi pong worldliness, ito yung pamumuhay na ang priority ay mamuhay sa mga temporal pleasures, sa material gain, sa self-ambitions over sa eternal realities such as godliness, righteousness, and living in the will of God. Kaya nga po sa culmination ng ating series na My Story, History, tayo po ay rescued mula sa destructive anger, next sa devastating addiction, and last Sunday sa demoralizing lust. So this time naman po, let's learn more about the deceiving worldliness. Why? Kasi po, we believe na there's a need for every man to be rescued from worldliness. At yan po yung title natin ngayon. Palakpakan naman po natin ang Panginoon. Excited po ba tayo? Amen. Okay, pag-usapan po natin ngayon, understanding the need for people to be rescued from worldliness. Number one, the world's corruptive
pattern. Sabi po sa verse 2, do not conform to the pattern of this world. So just to clarify lang po, na ang world na tinutukoy po rito ay hindi yung physical na mundo. Baka po kasi after mong malaman yung mga katotohanan po about sa world, ay ang katabi mo, literal, makita niya na ito yung literal na mundo, lumipad na siya at pumunta na siya sa Mercury. Yan, okay. Pero hindi po yung mismong literal na mundo kasi po, it was God who created this world and He said in Genesis na it was good. Kaya nga po sa NLT version, ang sabi, ang pattern po ay behavior and customs of this world. So, ang world po rito in Greek ay ayon. Sabi mo sa katabi mo, ayon. Okay, na ang ibig pong sabihin ay the age and it refers sa sinful or sa present sinful age ng mundong ito. So yung world or age ay self-centered, self-pleasing, self-indulgent, self-concerned, and indifferent po siya sa needs ng iba. At ang pattern po ng mundo na kung saan may continual na rebellion against po sa Diyos, sa kanyang authority, ganyan. Kaya po yung mundo ay namumuhay sa corruption, sa perversion, at sa pagiging against sa kalooban ng Panginoon. Kasi po ang pattern po ng mundo, pasayahin ang sarili. Okay, na wala po or labas sa parameters ng Diyos. Naiintindihan po ba? Amen. Okay, so bakit po ganito na lang kasama ang mundo? It is because of the influence of Satan, the prince of this world, na tinawag ring God of this age, sa 2 Corinthians chapter 4, verse 4, na siya po, ang ginagawa niya, he has blinded the minds of unbelievers. Patuloy niyang binubulag ang mga isip, ang isip ng mga unbelievers para malayo po talaga sila sa Panginoon. Okay? Dahil po sa kasalanan din dito sa mundo, si Satanas at ang sangkademonyohan ay nagpapakabisi sa panunukso sa mga tao para mas piliing maging alipin ng lust of the flesh and pride of life. At alam niyo po ba, according sa pag-aaral, ang kamunduhan ay mayroong 4 major objectives. Una na po dyan ay yung fortune. Okay? Pasin niyo po na ang mundo natin ngayon driven ng pera. Tama? Driven ng materialism. Sabi mo sa katabi mo, pera. Okay, marami po, umikot na lang ang buhay para what? Para magpayaman, okay? Umikot na lang ang buhay for promotion, tapos talagang sinasamba nila yung pera, yung altar po nila ang laman, pera. Okay? Kasi nga, pag mayaman ka, ang goal po nila, kapag mayaman, may boses. Pag mayaman, may kapangyarihan, di ba? Kaya nga po, grabe yung greed at yung corruption po dito po sa ating mundo. Next ay fame. Ang goal po ng mga tao sa mundo, sumikat, okay? Mag-trending, ganyan, dumami ang mga followers. Kaya nga po may mga iba, hindi po magkanda o gaga yung mga tao para lang i-please yung marami. Okay? Nagtatanungan nila na yung followers mo. Di ba? Ilan na yung mga nagfa-follow sa'yo, ginagawa nila lahat for the clout. Okay? Yung iba naman ay power. Desire ng mga tao sa mundo na makapag-influence talaga para makontrol ang mga tao, mamanipulate para sa sariling benefit. Kaya nga po marami ang pangarap ay mapunta talaga sa itaas. Saan? Sa rooftop. Hindi po doon mismo. Okay, ang gusto nila ay talagang mapunta on top at ayaw nilang mapunta sa mababang posisyon kasi nga sila po ay may kakayahan na mag-control ng maraming mga tao. And lastly ay pleasure. Nais nilang i-fulfill ang kanilang sensual desires. Mayroon silang mindset, na hindi ko po alam, baka narinig na rin ng katabi mo, na kung yan ang makakapagpasaya sa'yo, kung yan ang makakapag-satisfy sa'yo, gawin mo. Okay? Kaya nga po, mas dumarami yung mga sobrang nagmamahal sa kanilang mga sarili. Mas dumarami din yung mga nag-e-embrace sa kanilang maling identity, namumuhay sa homosexuality, sa maling relasyon, maling klase ng pamumuhay dito sa mundo at marami pang iba. That is why, my brothers and sisters, ito po yung patuloy na na-witness natin dito sa mundo. Tama po ba? Amen. Kasi po, ang gusto ng kamunduhan or worldliness ay wickedness. Yan po yung gusto ng mundo. Evil, disobedience, unrighteousness, at ang ayaw ng mundo ay godliness, righteousness, purity, at worse, ang ayaw talaga ng mundo ay ang Diyos mismo. Actually po, sinabi na rin to ni Apostle Paul na talagang mangyayari po in our time. 2 Timothy 3:1-4, but mark this, there will be terrible times in the last days. People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive,
disobedient to their parents, ungrateful, unholy, without love, unforgiving, slanderous, grabe, ang dami, no? Without self-control, brutal, not lovers of the good, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure, rather than lovers of God. Na nangyayari po ngayon sa ating mundo. Do you agree with me po? Amen. Kaya nga po, mga kapatid, wag po tayong magpapalinlang dito. Sabi mo sa katabi mo, ingat ka. So that's number 1. Pangalawa, the call of not conforming to this pattern. Sabi po sa Romans 12:2a, do not conform to the pattern of this world. Ang salitang conform po ay mula sa Greek word na sushematitso. Ibig sabihin po niyan ay to form according to a pattern, to mold one's behavior in accordance with a set of standards. So at nung sinabi po ni Paul sa mga Kristiyano po sa Rome na do not conform, ito po isang command sa kanila na huwag makiayon sa pattern ng mundo. Okay, na huwag daw makiayon sa godlessness ng mundo. Tanungin niyo po kung bakit. Kasi po, sila ay hindi na citizens ng mundo, pero citizens na ng langit. At hindi na po dapat nakikiayon sa mga Romano na talamak ang sexual immorality, corruption at paganism. Sinabi na rin po yan ni Paul sa Philippians 3:18-20 na for as I have often told you before and now tell you again even with tears, many live as enemies of the cross of Christ. Ayaw na ayaw kay Jesus Christ. Ang destiny raw nila ay destruction, ang Diyos daw nila ay ang kanilang stomach, and their glory is in their shame. Their mind is saan daw? Sa earthly things. But our citizenship is in heaven. Sabi mo sa katabi mo, panglangit ka. Hindi po hulog ng langit, pero panglangit. Magkaiba po yun, ano? So they are commanded to live na against sa flow ng kamunduhan, to do the opposite. At yun ay ang mamuhay kung paano po namuhay ang mga nakay Kristo. So the question is, ano pong dahilan kung bakit tayo ay commanded na hindi makiayon sa worldliness? Sa kadahilanan po na maraming sinisira ang worldliness. Una na po dyan ay yung identity ng tao. Marami po ngayon mga sinilang na babae o lalaki, pero lumaki na hindi na lalaki at hindi na rin babae. Okay? Ang ginawa po ng Diyos na Adan ay naging Eva na. Ang ginawa man po ng Diyos na Eva ay naging Adan na. Romans 2:26-27, because of this, God gave them over to shameful lust. Even their women exchanged natural sexual relations for unnatural ones. In the same way, the men also abandoned natural relations with women and were inflamed with lust for one another. Naku po, lalaki sa lalaki na. Men committed shameful acts with other men and received in themselves the due penalty for their error. Alam niyo po, dahil po marami po ang mga nasira ang kanilang identity dahil po sa worldliness. Sa panahon natin, may mga ibang underlying causes kung bakit may mga nauuwi po sa ganito. Okay, yung iba po dahil po sa kanilang absentee father, yung iba naman dahil sa kanilang absentee na nanay, or influence ng environment of course, or baka po may iba dahil sexually abused nung bata. Okay, at marami pang mga ibang dahilan. You know what po, ano man ang root cause nito, tayo po ngayon ay binibigyang kalinawan ng Bible na sa simula pa lang, the Lord created mankind na may dalawa lang na kasarian. Genesis 1:27, so God created mankind in His own image, in the image of God. He created them, male and female, He created them. Hindi lang po sa identity, pero actually sinisira rin ng worldliness ang values ng tao. May mga confusions po yung mga tao sa kung ano yung tama at mali. Sa panahon po natin, kung ano yung mga sinasabi ng marami, kung ano yung sinasabi ng mga netizens or ng majority, ay yun na yung tama. Tama po ba? Or may tama? Ay magkaiba po yun, okay? Alam niyo po yun kung ano ang kasamaan or kalokohan, ay yun na yung tama. Kaya di ko po alam kung na-experience po ng ilan sa atin yun, lalo na tayo po ay binabago po ng Panginoon, ano? Tapos gumagawa po tayo ng mga mabuti, ginagawa natin yung tama, tapos gawin natin yung sa school, mawiwirduhan sila kasi ginagawa mo tama. Pagdating din sa trabaho, nawiwirduhan sila kasi ikaw lang yung hindi umiinom, puro ka lang pulutan. Di ba? Magugulat sila sa eskwelahan, lahat nagkokopyahan na, lahat nangungodigo na, pero ikaw tanggap mo na kahit 0 yung score mo. Di ba? Alam mo yun, sa community, halos lahat, magugulo na yung mga buhay, sinusunod na lang kung ano yung may mga tawag ng laman, pero nawiwirduhan sila sa'yo kasi parang mali yung ginagawa mong tama.
Ayan, nalito na yung katabi mo. Ano ba yung tama o mali? Diba? So marami na pong mga, alam mo yun, dahil po sa worldliness, naging baluktot na yung mindset ng tao or pati yung values ay nasira na. Ganun din po ang relationships ng tao. Puro na siraan, puro na awayan, okay? Puro na division, chismisan, backstabbing, front-stabbing, side by side, di ba? Tumatumbling na yung katabi mo dahil marami na siyang mga na-experience na mga hindi magaganda dahil sa kanyang relationships sa iba. Okay, wala ng unity, wala ng sincerity, wala ng love, pero po tayo bilang mga sumusunod sa Panginoon, sa Colossians 3:12-14, we are commanded na mamuhay po in holiness, mamuhay ng may unity, ng may pagmamahal sa isa't isa, ng may patience at pagpapatawad, kasi tayo lang din po ay pinatawad lang din ng Panginoon. Amen po ba? Kaya po, worse, ang tao, dahil sa worldliness, nawawalan na rin siya ng sense of purpose. Maraming taong akala nila, sila po ay nabubuhay para lang sa kanilang sarili. Akala po nila ay nabubuhay lang sila para umahon lang sa hirap, para hindi na marami yung sabaw sa noodles. Diba? Para lang ipaglaban yung mga dapat ipaglaban sa buhay, tapos nilalayo ng worldliness yung tao sa tunay na purpose nito, sa relationship niya kay Lord, at sa dapat na pagsamba niya sa tunay na Panginoon. Kaya nga po, hindi na nila alam kung saan sila dapat pupunta. Kasi nga, never-ending yung cycle ng buhay nila. Pero maliwanag po na sinasabi sa Ecclesiastes 12:13, na tayo po, ang duty natin is to fear God and keep His commandments. Sabi mo sa katabi mo, fear God. At ilan lang po yan sa mga sinisira ng worldliness sa ating mga tao. Kaya sabihin mo ulit sa katabi mo, ingat ka. Palakpakan naman po natin ang Panginoon. That's number 2. And the last, understanding the need for people to be rescued from worldliness. Number 3, the key to be rescued is by transformation. Sabihin nga po natin, transformation. Sabi po sa Romans 12:2, but be transformed by the renewing of your mind. Ang opposite po ng conformation ay transformation. Ang salitang be transformed from the Greek word metamorpho, change of place or condition. It's about changing in another form. It describes a change on the outside. Nagbago po siya sa loob, kaya makikita rin yung pagbabago sa kanya sa panlabas. Ang tinutukoy po ni Paul dito ay yung outward na pagbabago ng character, ng conduct ng isang believer dahil sa nangyayaring pagbabago sa loob ng tao, sa kanyang spiritual condition. Kaya nga po malinaw na ang gantong klase ng transformation ay passive. Ibig pong sabihin, gawa or kilos po mismo ng Diyos sa tao through the Holy Spirit. Kaya nga po ang sabi sa Romans 12:2b, by the renewing, sabi doon, but be transformed by the renewing of your mind. Ang salitang renewing from the Greek word anakainosis, to turn out fresh, to renovate, which makes a person different from the past. Yun po yung dahilan kung bakit malaki ang nagiging pagbabago ng isang tao mula sa kanyang nakaraan kumpara sa present na pinagdadaanan niya ngayon dahil siya po ay transformed ng Panginoon. From the word kainos, ibig sabihin new mind. Sa pagre-renew ng isip, may nangyayaring spiritual transaction na kung saan may regeneration na kilos mismo ng Diyos sa tao. At ito po ay continuous process kung saan may mga ginagawa po ang Diyos sa buhay ng tao, sa isip ng tao, araw-araw sa kanyang buhay. Sino po rito nararanasan niya yun? Palakpakan naman po natin ang Panginoon. Alam niyo po kung ano yung magandang nangyayari sa transformation ng Diyos sa tao? It's God's good, pleasing, and perfect will. Yun po yung sinabi sa Romans 12:2. Ang sabi, then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Sa ibang version po ang sabi, then you will know what God wants you to do. Malalaman daw ng tao kung ano ang nais ng Diyos na gawin niya. And you will know how good and pleasing and perfect His will really is. So, ang resulta po ng transformation ng tao ay ang malaman ng tao kung ano ba yung perfect na kalooban ng Panginoon sa tao. At yun ay sa pamamagitan ng pamumuhay sa holiness, sa satisfying na buhay na mararanasan lang po ng tao kay Jesus Christ. Sabi mo sa katabi mo, si Jesus ang sagot. So once na-transform ng Diyos ang tao, magiging malaya na ito sa worldliness. Kasi ang mamahalin na ng tao ay hindi na ang mundo, kundi ang Diyos na.
Amen? Ang susundin ng tao ay hindi yung kamunduhan, hindi yung kasalanan, kundi yung authority na ng Diyos mismo sa kanya. Ang papakinggan na ng tao ay hindi sinasabi ng mundo, kundi yung sinasabi ng Diyos through His Word, and that is the Bible. So, ang desire na po niya ay hindi na yung hindi na yung para sa kanyang selfish gain, pero para na sa glory ng Panginoon. Sino po rito gusto mo nun? Amen. Palakpakan naman po natin ang Diyos. Pero alam niyo po ba, may part pa rin po tayong mga tao. Sapagkat ang be transformed po dito sa verse ay isang imperative mood. Ibig pong sabihin, ang mga believers, kagaya ng katabi mo, ay may responsibilidad or part ng transformation. In other translation, it is to let God transform you. Kaya po bilang application natin, number 1, let God transform you. Sa mga first-timers po natin dito or sa mga bago-bago sa kanilang journey po sa pananampalataya sa Panginoon, the first step na pwede natin gawin para tuluyang mapalaya sa worldliness is to surrender your life to Jesus. Amen? Nagsisimula po kasi ang pagbabago sa pagsuko. Bakit? Kasi hindi po natin kaya na magbago on our own. Minsan ba na-try na yan ng katabi mo? Ang dami niyang napanood sa YouTube. Ang dami niya ng mga nakikita mga step-by-step procedures para talaga makaranas ng matinding transformation sa buhay. Pero eventually, nagli-lead lang yun sa frustration niya sa kanyang sarili. Diba? Ang dami na natin mga sinubukang iba't ibang mga methods para lang magbago, but eventually nakikita natin yung sarili natin na parang walang nangyayari. Walang nagiging improvement. Why? Kasi ang Diyos lang po ang may kapangyarihan para i-transform tayong mga tao. Kaya learn to surrender everything to Him. Decide po natin na isuko ano man yung mga causes ng worldliness natin. Di ko po alam, baka may iba sa atin dito talagang dumadaan sa tukso, na dumarating sa time, ang nagiging sentro na lang ng buhay mo ay ang pagpapayaman, ang puro na lang pera, everyday na lang. Or ang gusto natin ay talagang sumikat, may papatunayan dito sa mundong to. Or tumindi yung kapangyarihan natin bilang mga tao. Or may iba't iba tayong mga pleasures para sa ating mga sarili. Lagi na lang nating sinusunod yung tawag ng laman. At ano pa man, di ko po alam kung ano yung mga pinagdadaanan natin. Pero whatever that is, isuko po natin sa Diyos. Hayaan mong i-transform po tayo ng Panginoon. Kung aminado po tayo na baka some of us ay namumuhay pa rin sa homosexuality, pagmamahal sa pera, possession, perversion, ano man yan, isuko po natin sa Panginoon. And have faith sa kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. Believe that He can turn you as a new or kindness person. Why? Kasi po walang imposible sa Diyos. Sabi mo sa katabi mo, walang imposible kay Lord. Wala pong malalang kamunduhan ang hindi kayang alisin ng Diyos sa buhay ng tao. Palakpakan naman po natin ang Panginoon. Alam niyo po sa mga kapwa ko po believers na mga matatagal na rin po sa kanilang journey sa Panginoon, hindi po tayo excuse dito. Wala po sa atin dito magkakaroon ng mindset, ay immune na ako. Pagdating sa ganyan, matibay-tibay na talaga ako. Hindi ko po alam, baka mamaya mayroon tayong mga pinagdadaanan na alam niyo, may mga natutukso pa po sa atin. After po nito sa ating pag-attend tuwing Sunday, may mga laban po tayo, may mga silent battles po tayo everyday. Pero anuman po ang mga pinagdadaanan natin, balik lang po tayo sa pagsuko po natin sa Panginoon. Tandaan, hindi na po tayo citizens ng mundong ito. Citizen na po tayo sa langit. Amen? That's number 1. Pangalawa at panghuli, live your life in God's purpose. After ng pagsuko ng buhay, ay ang pagsunod sa Diyos. Ang paraan po para magtuloy-tuloy ang bagong buhay sa Diyos, isik po natin ang Kanyang presence. Mas maging intimate po tayo sa relationship po natin sa Kanya. At dito natin mas malalaman ang kalooban niya sa buhay mo, kalooban niya sa buhay ninyong mag-asawa, sa pamilya mo, sa mga kaibigan, mga katrabaho at marami pang iba. And hopefully po, mamuhay tayo na Christ-centered, hindi po self-centered. Mas lalo natin gawin kung ano yung nais ng Diyos sa ating buhay. Kaya po ito yung time para mas lalo po tayo magtuloy-tuloy sa ating pakikipag-fellowship sa isa't isa, sa ating light group, sa ating pag-attend ng ating Sunday celebration, magtuloy-tuloy din tayo sa ating discipleship journey. Kasi po ito yung time na mas lalo po tayo dapat na nagpapamentor.
lalo na at tumitindi ang laban sa mundo at tumitindi rin lalo yung yung ino-offer ng mundo para dumating sa time, ipagpalit mo na lang si Lord sa pera. Ipagpalit mo na lang si Lord sa ano pa mang pleasure sa mundo. Para ipagpalit mo na lang si Lord sa sariling convenience sa buhay, sa sariling power or ano pa man. That is why, bigay natin yung best po natin para ilaban ang relationship natin kay Lord. Ilaban yung tunay na purpose po natin sa Panginoon. Yes, may mga iba't iba po tayong mga responsibilities. May iba't iba tayong mga ginagawa sa trabaho, sa eskwelahan, or sa iba't iba nating mga communities or ano pa man. Pero wag na wag mong kakalimutan na kaya ka nabubuhay kasi kinakailangang mamuhay po tayo sa purpose po ng Panginoon dito sa mundong to. Meron po ba sa atin dito ay may siyam na buhay? Pusa ba yung katabi mo? Hindi naman po. Meron lang tayong isang buhay dito po sa mundong ito. Kaya sana ipagamit natin ang buhay natin sa Panginoon. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Baka nagtatanong yung katabi mo, Pastora, posible ba na mangyari yun? Na mapalaya ang isang tao sa worldliness tapos maging kapakipakinabang yung buhay niya? Para kay Lord? Posible ba yun? Lalo na kung yung tao na yun, matagal na panahon na nakikipaglaro sa kasalanan, matagal na panahon na namumuhay sa kamunduhan, posible ba na yung tao na yun parang since birth, namumuhay sa homosexuality, since birth, namumuhay sa gantong kalokohan, since birth, ganito naka-addict, since birth, alam mo yun? Posible ba na ma-rescue yung mga ganong tao? Mga kapatid, ang sagot, oo. Kasi po, sa papanoorin natin na testimony video, isa po siya sa patotoo na possible ang pag-rescue po ng Panginoon from worldliness. Sino po rito excited sa gagawin ng Lord? Amen. Bago po ang lahat, can we close our eyes? Manalangin po tayo. Lord, I pray na ang bawat isa'y maging ready ang puso. Alam ko po, Panginoon, na kanina pa po kayo nangungusap sa topic po na ito, sa iyong salita. We're very excited, Lord, na maranasan ang pag-minister niyo po sa amin ng pagkilos. At sa papanoorin po namin na testimony video, nawa, mas lalo kami ma-inspire. Mas lalo kami magkaroon ng mataas na faith sa inyo at maniwala sa kaya ninyong gawin dahil sa ginawa po ninyo sa buhay ng kapatid po namin na to. Salamat, God. We love you. We praise your name. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Isa po akong biktima ng pang-aabuso sa murang edad. I don't even remember kung ilang taon ako noon. 5, 6. Hindi ko na po maalala, basta namulat ako sa ganon. Nung bata kasi kami, madalas naiwan kami sa yaya kasi malakas pa yung business namin noon. Ay, tsaka na pala. Kamusta ang biyahe? Okay naman po. Ayan. Joel, halika. Mag-hi ka sa bago mong yaya. Nagsimula lang sa isang kasambahay na lalaki. Pag naiiwan ako sa bahay, kinukuha niya ako di lang isang beses, di lang dalawa, kundi pa ulit-ulit. Sinasabi niya, secret lang daw yun. Joel, anak, alis muna si ma'am ha. Mag-work lang ako. Maiwan ka muna kay Yaya ha. Opo, mga mag-10K lang po kami ni Yaya. Yaya, iwan ko muna sa'yo si Joel. Opo, ma'am. Ako na pong bahala sa kanya. Ingat po kayo. Sige. Tara, let's play sa loob ng kwarto. Sige po. Ang isa, nawala siya pero may pumalit sa kanya na gano'n din ang ginagawa. At habang lumalaki ako, naisip kong may mali. Pero tinatakot niya ako na hindi ko daw pwedeng sabihin sa iba. Kaya ayun yung talagang naka-apekto sa buong pagkatao ko habang lumalaki ako. Kaya nga, hindi ko talaga na-enjoy yung pagkabata. Hindi ako nagsasalita. Lagi lang akong sa sulok. Madalas, nakakalimutan kasi hindi ako bibo. Panay pa ako nabubuli noon na malamya.
sinasabihang bakla at kung ano-ano pa. Kaya nga rin siguro hindi ako matuwain sa mga bata. Ayoko ng mga bata kasi nga ako mismo marami akong mga tanong na humantong sa takot, puot at galit. Kaya mas pinili kong maging mag-isa sa murang edad. Kaya nga lumaki akong ayoko sa tao, wala akong kaibigan, pero alam mo napakahirap. Mahirap gumalaw sa mundong alam mong iba ka. Kaya pinilit kong makihalubilo, pinilit kong makiayon. Kasi gusto ko meron akong mapatunayan. Pinilit kong bumangon mag-isa. Pinilit kong maging magaling. Mag-aral ako mabuti para lang maging honor student, para lang mapansin ako. And sa murang edad, meron din ako mga naging girlfriend. Pero pag nagiging seryoso na sila, ayoko na. Iiwan ko sila. Tapos niligawan ko yung best friend nila. Siya yun, di ba? Siya yung nakita ko sa wallpaper mo, di ba? Ang dami kong pinasok, ang dami kong sinubukan. Kasi magulo talaga ako noon. Pag merong gusto sa akin, babae man yan o lalaki, kaya ako makipag-flirt. Medyo napapansin na kasi ako noong time na yun. Lagi ako nagiging officer, naging part pa ako ng choir. At kung saan maraming tao, kung anong uso, andun ako. Pagdating ng college, doon ako nagsimulang mag-engage sa sexual immorality. That time, ang dami kong pinasok. Babae o lalaki, napasok ako dito. Nagbanda ako, nagtinda, nag-networking, nag-wellness coach, hanggang sa naging banker ako para lang yakapin ang mapanlin lang na mundong puno ng luho, puno ng bisyo, at puno ng kasamaan at kasalanan. I felt like yun yung nagpapasaya sa akin that time. Pero parang may kulang. Nung nag-19 years old po ako, nagkaroon ako ng long-time girlfriend at sobrang bait niya. Actually, umabot kami ng 12 years. Ilang beses ko siyang nasaktan dahil sa unfaithfulness. Inaamin ko naman yun sa kanya na na-involved din ako sa mga iba't ibang klaseng relationships, sa girl or sa boy. Pero lagi niya akong iniintindi, lalo na sa pagiging banda ko na puno ng bisyo at kalokohan. Oh, anong oras na? Oh, Joel, Oo, sino na naman yung kasama mo kanina? wala yun. Sumilip ako kanina sa bar. Pumunta ako sa banda ninyo. Wala nga yun. Puro ka wala, lagi naman kita nahuhuli. Wala nga yun. Sorry na. Sinasabi ko sa iyo, Joel. Wala nga yun. Sorry na. Hanggang sa makapag-abroad siya at dumating yung puntong ikakasal na lang kami, pumasok pa ako sa isang sitwasyong lalong ikinagulo ng buhay ko. Na-involve ako sa seryosong same-sex relationship na masasabi kong isa sa matinding pagsubok sa buhay ko. Inamin ko yun sa kanya, yung pagkahulog ko sa ibang relasyon. At dito na siya nakipaghiwalay sa akin. Yes, be. Ano be? Saan nainom? Hindi ko nga alam, be. Pero siguro sa kanto na lang. Sa kanto na lang. Siguro madami naman dyan, no? Oo. Wait lang pala, bili mo na yung Sige, sige, be. Wait lang, ha? Hello? Hello, Joel. Bakit? Ano bakit? Ano to? Kaya pala ako lang yung nag-aasikaso ng kasal natin? Parang ako lang yung excited? Dahil sa ibang tao excited? Tapos sa lalaki pa? Patawarin mo ako, Ellie. Ano bang ginawa ko sa'yo? Ano bang pagkukulang ko sa'yo? Alam kong walang kapatawaran yung ginawa ko sa'yo. Pero please, Ellie. Patawarin mo ako. Hindi! Hindi yan, Joel! Patawarin mo ako.
Ellie, Pagod na ako. patawakin mo ako. Hindi ko deserve Ellie. to. Hindi ko na kaya, niloloko mo ako. Itigil na natin yung kasal. Ellie. Magwalay na tayo. Ellie. Saan pa galing? Inaantay. Yosi, binili ko. Inaantay, tagal mo. Alam niyo po, napakasakit ang makasakit, lalo na sa taong importante. Akala ko that time, yun yung magpapalaya sa akin kasi feeling ko, nagpakatotoo lang ako. Mukhang okay at masaya nung una, pero simula rin nun, marami akong naranasang hirap dahil sa pagiging seloso niya. Umantong sa pisikal na sakitan. Bugbog ako hindi lang pisikal, kundi pati emosyonal, mental at lalo na spiritual. Isang araw, naranasan ko sa kanya yung talagang sobrang pinakamasakit na pambubugbog. Hinapas niya ako, tumilapon ako at doon para akong natauhan. Kaya nag-decide ako na iwanan siya. Dahil napagod na ako at doon na ako lumayo sa relationship na yon. Hoy Joel, saan ka galing ha? Di ba sabi ko sa'yo huwag kang umalis ng office hanggat hindi ako dumarating? Nasa office lang ako. Nasa office, sinungaling ka! Ha? Sino kinita mo? Ha? Sino kinita mo? Siguro may kinikita ka na, no? Wala akong kinita sa labas. Hinintay kita sa office. Wala kang kinita? Sinungaling ka! Ha? Aray ko! Sinungaling ka! Tama na! Tama na! Ayoko na! Ayoko na! Ayoko na! Sorry Joel, nabigla lang ako. Ayoko na! Joel! Ayoko na! Ayoko na! Pero para matakpan yung mga nararamdaman ko, hinanap ko yung sarili ko sa mundo ng bisyo, lulong sa alak at sigarilyo. Oo, yes, meron akong magandang trabaho, maayos na trabaho. Nakakapag-perform ako sa maraming tao at tinatanggap ng mundo, feeling sikat, marami nagkakagusto, pwede kahit saan, walang limitations hanggang sa nagbunga ng immorality. That time dahil sa kalasingan ko, kung sino mag-aya sa akin sa gig, babae yan, lalaki o bakla, sumasama ako. Sinasakay ako sa kotse, dinadala ako sa motel at sa kung saan-saan. Naranasan kong maging mga agaw, pumatol sa lalaking may pamilya, sa jowa ng kabarkada, sa tambay lang sa bar, babae man o lalaki, kahit ibang lahi. At kung kani-kanino pa, kung sino may gusto. Feeling ko noon, masaya, mas malaya, mas tanggap. Pero ang totoo, pagod na pagod ako sa pagiging alipin ng kasalanan. Pero pinanindigan ko kahit alam kong may mali at may kulang. Dumating din yung time na natutulog na ako nun sa kwarto. Naalala ko, pumasok yung mami ko. Umiiyak siya, nangaplusin niya ako habang nagtutulog-tulugan ako. Narinig ko, sabi niya, "Anak, baka naman magkasakit ka." Tapos niyakap niya ako habang umiiyak. Na para bang sinasabi niya sa akin, "Anak, tama na. Alam ko lahat ng nangyayari sa'yo." Nak, Joel, baka magkasakit ka na, nak. Alam ko nahihirapan ka na. Alam ko ang pinagdadaanan mo. Andito lang si Ma'am, nak.
Kung kailangan mo ng kausap, dito lang ako. Mahal na mahal ka ni Ma'am. And yes, masakit sa loob ko lahat ng nangyayari. Kaya nga alam nyo, madalas noon tumatambay ako sa may river walk. Nagyoyosi habang nagmumuni-muni. Tapos napapansin ko na meron doon kumpulan ng mga Christians. Nakikita ko sila feeling masaya. Sabi ko, parang walang problema. Pero sabi ko, yan na yun. Masaya na kaya sila dyan? Feeling ko ang babaw ng mga kaligayahan nila. Sabi ko pa noon, poor people, walang life. Akala ko kasi yung nasa mundo, yun ang totoong life. Pero alam nyo po, napakabuti ng Panginoon, hindi niya hinayaang manatiling sira ang buhay ko. Hindi po pumayag ang Diyos na manatili akong nalilin lang ng mundo. Yung buhay ko na napakadilim at para bang nakapulupot sa samot-saring kamunduhan at kasalanan. Isang araw, nakasumpong ng liwanag. No, isang araw na invite ako sa Light Church ng isang kaibigan at kinakapatid na pastor ng church. Pero may something sa akin na nagsasabi na I think eto na yon, na finally I am home. Alam kong ito na yung hinahanap-hanap ko simula pa bata ako. Pero that time, meron akong karelasyon na lalaki. At siya yung nagsasabi sa akin magpatuloy sa church. At nang makita niyang nagpatuloy ako sa church at nakapag-abroad siya, doon namin tinapos yung relasyon namin. At doon na nagsimula ang turning point ng buhay ko. Sa pagpapatuloy ko sa simbahan, dito kong totoong nakilala ang Panginoong Hesus at naranasan ang totoong kalayaan na hinahanap-hanap ko. Yung takot, yung galit at puot mula pagkabata. Yung feeling mo hindi ka na makakabangon sa maruming nakaraan mo. Yung feeling mo wala ka ng pag-asa at ayaw na magpatuloy sa buhay. Na bago ang lahat yon, nung makilala ang tunay na Diyos at tagapagligtas ng aking buhay na si Kristo Jesus. Nagtuloy-tuloy po ako sa pagpapadisciple hanggang makapag-light retreat noong 2016 at mabaptize at nakilala ko ang totoong Diyos at isinuko ko ang buhay ko sa Kanya. Na-restore ni Lord ang aking buhay mula sa pagiging magulo. Unti-unting inayos ang relasyon ko kay Lord. Pati sa mga taong malapit sa akin. Kabilang ang aking long-time ex-girlfriend na nakakita ng tunay na pagbabago sa aking buhay. Though she is happily married now at naging maayos ang friendship namin. Sa katunayan, isa siya sa mga tumutulong ngayon sa mga needs namin sa ministry, sa mission. And kabilang din sa ni-restore ng Diyos sa akin ay ang samahan ng aking pamilya na kung dati ay walang pakialamanan, ngayon ay nakakasama ko na rin sila sa church. Sa katunayan nga po, kakabaptize lang ng brother ko at saka yung pamilya niya this year. And even yung kapatid ko na nakipag-battle sa cancer sa ibang bansa, tumanggap at pinagaling ng Panginoon. Kaya nga tunay na na-witness nila, na-witness ng aming pamilya kung paano kumilos si Lord sa aming buhay. Dumaan din po ako sa one-on-one discipleship na invite maging bahagi ng isang light group at natuto sa salita ng Diyos at pananalangin. Maging ang aking talento na ginagamit ko sa kumunduhan, ni-redeem ni Lord. Nagsimula na nai-invite ako kumanta sa mga events noon sa church. Hanggang noong 2019 po, naging official na bahagi na ako ng light worship bilang worship leader. Noon po, nagpe-perform ako sa harap ng maraming nagbibisyo para i-please sila at iangat ang sarili ko. Pero ngayon, umaawit ako sa harap ng Panginoon bilang worship leader upang itaas ang dakilang pangalan niya. Sa aking pagpapatuloy sa Panginoon, ginamit niya ang church
at ang aking mentors para patuloy ako ma-disciple at lumago sa pagkakakilala sa ating Panginoon at makilala ang tunay na identity ko kay Kristo. Pinarealize sa akin ni Lord na hindi ako para sa homosexuality at sa immorality, na may identity na binigay sa akin si Lord, that I am a child of God and a true man of God. Hindi man naging madali, dumaan talaga ako sa proseso ng pagpapaayos kay Lord. Pero through pagpapatuloy sa discipleship, it is possible sa tulong ng salita ng Diyos. Kasabay ng pagbibigay sa akin ni Lord ng tunay at bagong identity sa Kanya. Alam niyo po, unti-unting ginamit niya. Kaya ginamit niya rin po ako para abutin ang mga gaya ko noon ay nasa kamunduhan at kailangan si Lord sa buhay nila. Ngayon po ay isa pa rin akong banker na nagtuturong mag-save ng pera sa bangko, pero naatasan din pong magturo, mag-win, at mag-save ng soul na nagsimula lang sa paisa-isa mula sa client na nag-a-apply lang ng loan na ngayon, naging light group na. Mga katrabaho na ngayon ay corporate light group na. At mula lang sa FB, request ng 2 LGBT members sa social media, na naging 2 communities na. Ito yung Pampanga community na dati online lang, pero ngayon po ay Light Church Angeles na. At ang Bataan community na nagsimula sa isang lugar, na ngayon ay may outreaches na ng 4 na barangay sa Dinalupihan at Hermosa, na umabot na rin po hanggang sa Lubao, and we're actually praying na soon ay maging Light Church Bataan na. Alam niyo po, grabe si Lord. Yung dati pinagtatawanan kong Christian sa Riverwalk, eventually kasama ko na sila kasi taga-Light Church pala sila. At pinakita sa akin ni Lord kung sino talaga ang poor people at walang life. At yun ay yung dating ako nababad sa lulong, sa bisyo, sa kasalanan, nilamon at binulag ng mundo. Pero ngayon patuloy na nagpapaayos at nagpapadisciple. Sa grace ni Lord, isa na po ako sa mga network leaders ng simbahan at isang community leader. Binayayaan din po ni Lord na makapag-aral at makagraduate ng Bachelor in Theology sa Kairos Bible College at nagtutuloy-tuloy sa pagkakatawag ng Panginoon. Every weekend po, kami po ay nagta-travel papuntang Pampanga at Bataan upang ihatid ang salita ng Diyos sa mga pamilya at sa mga community na kailangan si Lord, mula sa mga magulang hanggang sa mga kabataan. Bukod po dito, ginagamit na rin tayo ni Lord sa pag-abot ng mga taong nasa maling identity upang makilala nila ang tunay na identity nila kay Kristo. Kung dati ay sa mundo ako nakababad, ngayon ay sa pananalangin na. Isa rin po ako ngayon sa mga prayer leaders ng Light Church Intercessors. Napatunayan ko po sa aking buhay na kahit pala ang dating talunan dahil sa kasalanan ay kayang ibangon ng Diyos. Sinira ng abuse ang kabataan, pero niredeem ako ni Lord at pinagaling. Sinira ng immorality at homosexuality ang buhay at identity ko, pero nilinis, pinatawad at inayos ni Lord ang pagtingin ko sa aking sarili. Sinira ng kamunduhan ng buhay ko at ng mga relasyon, pero ni-restore ni Lord ang lahat sa akin. Sa career, sa pamilya, at ngayon, pati ang purpose ko, yung madilim kong mundo noon, na natrap ng worldliness, ni-rescue ng Panginoong Jesus. Hindi sa pag-ibig ng Diyos, wala talagang buhay na sira ang hindi pwedeng maayos pa. Alam niyo, kung ginawa ito sa akin ng Lord, kayang-kaya niya rin po itong gawin lahat sa inyo. Kaya hindi po ako titigil at susuko kasi alam kong marami ang tulad kong naging biktima
nakulong, nalulong, nadurog ang pagkatao, pero muling tinawag ng Lord para magpagamit para sa ikalalago ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Ako po si Joel Azucena, isang buhay na pruweba na may totoo at buhay na Diyos na nagmamahal, nagliligtas at nagtatransform ng buhay ng tao. I was once lost, now I found. I was blind, but now I see. Once dead, but now alive in Christ. Purihin po natin ang ating Panginoon. Grabe. Sige po, magpunas po muna tayo ng mga luha natin. Marami po akong naririnig ng mga sumisinghot po ngayon dahil sobrang blessed sa buhay po ni Coach Joel. Amen po ba? Amen. Coach Joel, pwede po ba kayo tumayo? At kasama po niya ngayon yung kanyang pamilya. Ayan, palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay po ni Coach Joel. Grabe. Alam niyo po na napakatindi, napakamakapangyarihan po ng ating Panginoon. Amen. Parang hindi pa tapos umiyak yung katabi mo di ba? Pero wala po tayo ibang masabi kundi praise God po. Buti na lang may Diyos tayo na buhay na kayang i-transform at i-rescue tayo from worldliness. Hindi lang po yung buhay ni Coach Joel yung pwedeng maging example dito po sa mundo, pero buhay din ng katabi mo. Buhay ng bawat isa. Amen. Tayo po tayong lahat. At pikit po tayo sa mga oras po na ito. Alam ko na kanina pa nangungusap sa iyo ang Panginoon, kapatid. I don't know kung ano yung mga struggle mo ngayon. I don't know kung anong klaseng mga temptations ang mga dumadaan ngayon in your life, na dumarating sa time na natutuliro ka na, nalilito ka na, kung saang direksyon ka ba papunta. Para ka ba sa kamunduhan, sa kasalanan, or ngayon, pipiliin mo ba ang Panginoon? Di ko alam, kapatid, kung ano yung mga pinagdadaanan mo ngayon. Pero one thing is for sure, kilala ka ng Diyos. Alam na alam niya yung mga pinagdadaanan mo ngayon. Alam niya yung mga paghihirap na dinaranas mo ngayon. But I wanna tell you, kapatid, mahal na mahal na mahal na mahal ka ng Diyos. At dahil sa pagmamahal niya, ayaw na ayaw niyang namumuhay tayo sa worldliness. Ayaw niya na pinapagpatuloy natin yung buhay sa mundong ito. Na ine-enjoy pa rin ang kasalanan. Ine-enjoy pa rin ang pleasures. Ine-enjoy pa rin ang mga ino-offer ng mundong ito. Ine-enjoy pa rin yung pamumuhay sa maling identity. Ine-enjoy pa rin yung mga maling relationships. Ayaw na ayaw ng Diyos yun, kapatid. Ayaw na ayaw kanyang namumuhay sa kamunduhan. That is why, because of His love, because of His mercy, ang nais ng Diyos, ma-rescue tayo rito. That is why in John 3:16, He sent His one and only Son. For God so loved the world. For God so loved you, kapatid. Gumawa ang Diyos na matinding paraan. May Panginoong Jesus na nagkatawang tao. Pinako sa krus. Maranasan lang natin yung salvation. Maranasan lang natin yung pag-rescue niya sa atin mula sa worldliness, mula sa kasalanan. That is why, kapatid, kung 2,000 plus years ago, pinatunayan na ng Panginoon yung pagmamahal niya sa'yo. Kung 2,000 plus years ago, nalaman mo na pinili ka ng Panginoon, how much more ngayon, kapatid? Kung pinipili ka ng Panginoon, minamahal ka ng Lord, this is a challenge for you na piliin ang Diyos this time. Choose God. Ito yung call sa atin ngayon ng Diyos na piliin siya over money, hindi ang pera, hindi ang yaman, hindi ang pleasures, hindi ang anumang kasalanan, hindi ano pa man yung ino-offer ng mundo. Pero ang piliin natin ngayon ay ang eternal life na ino-offer ng Diyos, yung relationship na ino-offer ng Diyos, yung purpose mismo ng Diyos in your life. That is why sa mga oras na to, pakumbaba po tayo sa harap ng Panginoon. Come on, hingi po tayo ng tawad. I don't know
kung ano pa man yung mga status natin, ano yung pinagdadaanan natin in our relationship with God, but let's just humble ourselves before God. At kung meron sa atin dito, this is your first time, ang nais mo ay makaranas din ng matinding transformation from God. Simulan natin ito, kapatid, sa pagsuko mo ng iyong buhay sa Diyos. At pwede mo akong samahan sa panalangin na ito. Sabihin mo, Panginoon, patawarin niyo po ako sa aking mga naging kasalanan. At naniniwala ako na kayo ang Diyos na nagkatawang tao, pinako sa krus, namatay nilibing, nabuhay muli para sa aking kaligtasan. Kaya simula ngayon, tinatanggap kita bilang aking Panginoon, bilang aking tagapagligtas. Kayo na pong maghari at manguna sa aking buhay. Kayo na pong masunod. At hinahayaan ko kayo, O Diyos, na i-transform ako starting today para mangyari ang kalooban mo sa aking buhay at mag-glorify kita gamit ang buhay na ito. Hallelujah, kapatid. Kung yun ang naging panalangin mo, receive the forgiveness of God. Receive the salvation na galing sa Panginoon mismo. At mamuhay ka na naaayon sa kalooban ng Panginoon. Hallelujah, para sa ating lahat, mga kapatid. Hindi ko alam kung ano yung mga battles na kinakaharap natin. Hindi ko alam kung ano yung mga struggles na yan. Hindi ko alam kung anong mga pinagdadaanan natin. Pero tandaan mo, kapatid, posible ang pagre-rescue ng Panginoon sa mga oras na to. Kaya kung nais mo na makaranas na matinding rescue ng Diyos ngayon, isuko natin yung mga dapat isuko. I-surrender natin ang buhay natin sa Panginoon. Offer your lives to God. At hayaan mo ang pagkilos sa'yo ng Panginoon this time. Kung ang prayer mo ngayon na sinasabi mo, Lord, ang buhay kong ito ay para na sa'yo. Transform me, God. Use me, God. Alam ko na kaya mo akong iligtas. I will put my faith in you. I give myself to you, Lord. If that is your prayer ngayon, pwede bang itaas mo ngayon ang iyong mga kamay? Come on. Surrender everything to the Lord. Ibigay mo ngayon ang buhay mo sa Panginoon, kapatid. Matindi ang gagawin ng Diyos sa mga oras na to. Surrender everything to Him right now. Hallelujah. I give myself away so you can use me. I give myself away. I give myself away so you can use me. I give myself away. I give myself away so you can use me. I give myself away. Come on, surrender. Surrender it all to God. I give myself away so you can use me. Hallelujah. Kapatid, alam mo, sa ginagawa mong pagpapakumbaba ngayon sa harapan ng Diyos, sa pagsuko mo ng buhay sa Kanya, be excited sa kayang gawin ng Diyos in your life. Baka meron sa atin dito, matagal ka ng Kristiyano, pero aminado ka na, nanlalamig ang relationship mo kay Lord. Na kaya pala, hindi natin magawang sumunod kay God ng all out. Yun pala ay may stronghold pa rin ng enemy sa atin. At yun na yung pamumuhay sa worldliness. Na may mga times sinasabi mo Kristiyano ka, pero may mga times din na namumuhay tayo na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. May mga times binibigay natin yung buhay natin kay Lord, pero binibigay rin natin ang buhay natin dito sa mundo. I wanna tell you, kapatid. Ito yung time para tuluyang isuko ang lahat kay Lord.
ihingi ng kapatawaran sa Kanya, at hayaan mo ang pag-rescue ng Panginoon sa buhay mo, kapatid. And this time, sa mga oras na to, ang ginawa mong pagsuko, ang ginawa mong pagpapakumbaba sa harapan ng Panginoon, tandaan mo, be excited, kapatid. Because ang buhay na pinagkaloob sa atin ng Diyos ay magiging kagamit-gamit para sa Kanyang kaluwalhatian. Maraming mga tao, buhat nung umikot ang buhay nila sa fortune, umikot ang buhay sa fame, umikot ang buhay sa pleasure, umikot ang buhay sa power dito sa kamunduhan, mas lalong nasira ang buhay nila. Pero maraming Kristiyano, buhat nung umikot ang buhay sa paglilingkod sa Panginoon, marami ang nabagong buhay, marami ang na-transform dahil sa kayang gawin ng Panginoon sa buhay ng bawat tao. That is why, mga kapatid, patuloy nating i-commit ang ating mga sarili sa paglilingkod at pagsunod sa Panginoon. Ito yung time para mas lalong ipaggamit natin ng buhay natin. Iisa lang ang buhay natin. Gamitin natin sa ikaluluwalhati ng Diyos. Hallelujah, God. Maraming salamat, Panginoon, for giving us this chance na patuloy na sumunod po sa inyo. Thank you, God, for giving us this purpose. Marami sa amin umakyat dito sa simbahan na parang di na alam kung saan pupunta. Pero thank you for giving us direction. Thank you for restoring us. Thank you, God, dahil nagising kami sa katotohanan. Matagal na panahon kami naging alipin ng kamunduhan, ng kasalanan. Pero Lord, the rest ng buhay namin, ng panahon, ng lakas, ng talento, ability, ipapagamit namin sa iyo, Panginoon. Kasi alam namin the best ang kaya mo ninyong gawin sa aming buhay. At marami pang pwedeng mapagpala at mabago rin gaya ng nararanasan po namin. Maraming salamat, Panginoon. Sa inyo po ang papuri at pagsamba. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. So this time po, makakaupo po muna tayo. As we give today, gather with open hearts. Be driven by gratitude, not duty. Giving is an act of trust, a reliance on God's provision. It's a declaration of faith in His abundance. Remember the widow's mite? Jesus saw that she gave all she had. A humble offering, a demonstration of unwavering faith. Empty ourselves of greed and be filled with His grace, for God will meet all our needs. Giving is a reflection of God's love and grace, a joyful response to His many blessings. Let's give with a grateful heart. Amen. Ayan. Are we blessed po ba? Amen. Ayan. Sige, bago po natin ibigay yung mga tithes and offerings natin, let me pray for you. Yes, Heavenly Father, Lord, we thank you for this beautiful time of giving, Panginoon. May this time, Panginoon, remind us kung gaano ka katapat at kabuti sa buhay ng bawat isa. Lord, patawarin mo kami kung may mga pagkakataon na hindi namin nagagamit sa tama yung mga kaloob mo. Pero now, Lord God, we choose to give what you deserve, Lord. At patuloy niyo po kaming pagpalain sa bawat aspeto ng buhay ng bawat isa. At Panginoon, nang sa gayon is maging daluyan kami ng pagpapala sa iba pang tao. Lord, in this giving, we honor and we praise you. In this, we ask in Jesus' name, Amen. Ayan, sige po, may mga ushers po tayong lalapit sa gilid. And for our online giving, we can send it through GCash or BPI account. So, happy giving!
po, the best na palakpak po ulit sa Panginoon. Amen. Bago po tayo manalangin, again po sa mga gusto pong ihabol ang kanilang tithes and offering, meron pong basket po na ilalagay dito po sa ating harapan para dito na lang po ilagay. Okay, so sa mga gusto pong ihabol, ano. Ayan, so bless po ba tayo sa ginawa po ng Panginoon for this month? Amen. Grabe. Ang tindi po ng ginawa ng Lord. So, hopefully po by next Sunday ay makasama pa rin po natin yung ating mga family and friends para po sabay-sabay at sama-sama natin silang makasama na nagpupuri at nararanasan ang pagmamahal ng Panginoon. Amen. So, taas po natin ang ating mga kamay. Pasalamatan po natin si Lord. God, maraming salamat po sa ginawa po ninyo sa buhay ng bawat isa. Thank you, God, for forgiving us, for restoring us, and redirecting us sa tunay na purpose po namin bilang mga anak mo, O Diyos. God, I pray that may you answer, Panginoon, yung mga bawat prayer ng yung mga anak in accordance to your perfect timing and your perfect will, O God. And dalangin po namin, Panginoon, na talagang ang bawat isa ay mamuhay ng may surrendered life, O Diyos, sa inyo, sa pagsunod. Dalangin ko po, O Diyos, na bigyan sila ng strength na makapagpatuloy in their journey, O God. I pray that may you give them wisdom, Panginoon, na higit sa lahat. Hindi po maidaan sa limot ang lahat ng mga natutunan po ngayon, but I pray ay talagang ito po yung magsilbing reminder sa amin na anuman ang mangyari, ang buhay po namin ay para sa inyo, hindi sa kamunduhan, hindi sa kasalanan. Excited kami, Lord, na patuloy na paglingkuran kayo gamit ang buhay na pinagkaloob niyo po sa amin, O God. So now, receive the blessing of the Lord. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May His face shine upon you and be gracious to you. May the Lord turn His face towards you and give you peace in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. And everybody say aloud, Amen and Amen. God bless us po. Ingat po tayong lahat.